Ito na po yung ating ampalaya after natin gawin yung first pruning 3 days ago. Yung dalawa po sa kanila umabot na dito sa pinakataas ng ating trellis. Yung dalawa hindi pa po siya nakakaabot. Hintayin lang natin na umabot itong dalawa dito sa pinakataas ng ating trellis bago natin gagawin yung second pruning para sabay-sabay sila. Sa second pruning, ang gagawin po natin mula po dito sa pinakataas ng inyong trellis, bibilang tayo ng 4 to 5 na nodes. Yung nodes yan po yung pinakabalikat kung saan tumutubo yung mga dahon, yung mga side shoots, itong mga tendrils, yung kanyang pangkapit. Bibilang tayo ng 4 hanggang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Then lahat po ng tutubo na dahon, sanga, mula po dito pababa, aalisin po natin, lilinisin natin yan. Pero lahat ng tutubo naman na side shoots dito paakyat, hahayaan natin siya para kumapal yung ating tanim na ampalaya. Papagapangin natin siya dito sa ibabaw, dito tayo magpapabunga. Sa ganung paraan, mas improve yung ating airflow dito sa lower part. Maiiwasan natin yung problema natin sa mga fungus kasi nga mabilis matuyo yung mga surface. Based din po sa experience ng ibang mga nagtatanim ng ampalaya, yung ganitong technique or ganitong method, mas tumatagal yung kanilang ampalaya, tapos mas maraming bunga at matibay. Yung ganitong method or yung ganitong technique, mag-a-apply siya kung yung trellis po ninyo ay merong pagapangan sa ibabaw. Kung yung trellis nyo ay vertical lang, yung paakyat lang, so ang ginagawa po doon ng ibang mga farmers, pinapakapal nila yung ampalaya dito sa gilid kasi nga wala siyang pagapangan sa ibabaw. Pero dito, gagawin natin sa ibabaw siya magbubunga. Mas madali siyang i-manage kasi nakabitin lang po yung bunga dito sa ating trellis. Nakaraan may mga tumubo po na bulaklak. Tapos yung iba may maliliit na bunga. Inalis ko po muna yon, hinayaan ko muna na lumago yung ating tanim na ampalaya para kumapal siya dito sa ibabaw bago natin ipagpapatuloy yung mga bulaklak at bunga niya. Kasi pag hinayaan po natin na lumaki yung mga bunga na yon, magko-concentrate na po siya sa pagpapalaki ng bunga, hindi na po siya makakapagpalago. Nakaraan, nagpruning tayo 3 days ago, parang nandito lang siya banda. Ngayon, andito na agad siya sa taas. So, ganun kabilis yung paglaki ng ampalaya. Kung magbubunga na siya, babagal po yung kanyang paglaki. So, hindi magiging malago yung inyong ampalaya. Parang ginawa lang po natin sa pag-aalis ng mga unang bunga, i-extend yung kanyang vegetative stage, magpalago muna bago siya dumating sa pagbubulaklak at pagbubunga. So, ganung paraan, masisigurado po natin na makapal at malago yung ating tanim. Tapos, ready na siya sa pagbubunga. Abangan nyo po yung susunod na update natin sa ating ampalaya. Pag umabot na po itong dalawang natitira doon sa pinakataas, ipapakita ko po sa inyo yung second pruning kung paano siya ginagawa. So maraming salamat po sa inyong suporta. Follow us for more farming tips. Happy farming!